Sa bayan ng Candaba, Pampanga, may isang pamilya na nagiging madalas daw ang gulo, away at hindi pagkakaunawaan. At ang itinuturo nilang sumisira sa kanilang pagsasama, mga nanggagambalang nilalang sa kanilang tahanan na di umano dumedemonyo sa kanila. Ang nagpapabigat sa dibdib sa ilaw ng tahanan ng pamilya Macapagal na si Gloria, ang kaliwat kanang gulo na umusbong sa pagitan nila nitong mga nakaraang linggo. Nalilisik yung mata niya. Para kakakong sinasapian ng demonyo. Mga bayaw ko, hindi kami maalis magkasundo. Paniniwala nila, hindi ito simpleng pagtatalo-talo. Magbuhat nung nagpakita nga yung maitim na lalaki. Yung mga anak ko, nagka-demonyo na yung mga utak nila. Sa bahay at pamilya raw kasi nila, may nakikitirang demonyo. Titigan pong maigi ang litratong ito. Pagka-zoom ko dun sa isang picture, nakadungaw po siya sa bintana. At meron pa raw itong mga kasamang nanggagambala. Eh, parang nandito siya. Katingin lang siya, nalilisik ang mata niya. May demonyo rin ba sa inyong pamilya? Mahigit 2 dekada nang nakatira ang mag-asawang Gloria at Lot kasama ang 12 nilang mga anak sa compound na ito sa Candaba, Pampanga. Ang kanilang pamilya ginagambala raw ng isang itim na lalaki. Madaling araw nitong Setyembre, nung naalimpungatan daw ang manugang ni Gloria na si Raika. Nag-CR po ako nun. Pagbalik po sa kwarto, umiga po ako nun. Yung kalahati ng katawan ko, hindi ko maigalaw. Ang di umano, itim na nilalang matagal na raw nagpaparamdam kay Ron. Umihi po ako. Pagpasok ko po, meron na po akong naaninagan. Guys, twice po kami. Pula-pula yung mata. Ang pang-10 anak ni Gloria na si Marjorie, minsan na rin daw ginambala ng itim na nilalang. Ginagalo ko po yung buong katawan ko, hindi ko magalaw. Parang may nakadagan po sa akin. Pero pinagdidiinan ng pamilya na hindi lang guni-guni nila ang lahat. Ang itinuturo nila kasing malademonyo sa kanilang bahay, kanila raw nalitratuhan. Tinignan ko lang po yung LED lights na nilagay ko dun sa harapan. Tinig ko po yun ng 2 beses. Pagka-zoom ko dun sa isang picture, parang nakadungaw po siya sa bintana. Titigang maigi. Noong time po na tinig ko yun, walang kalbo dito sa amin. Tapos wala pong tao dito. Pag in-enhance mo yung picture, nag-i-stand out talaga siya. Highly unlikely hindi siya edited. Yung vibrance niya, yung darkness, pati yung parang noise niya, consistent doon sa everything else in the photo. Definitely, merong bagay talaga doon na sumilip or nagpakita. Pagkagat ng dilim, ang 3 kwarto sa 2nd floor, madalas daw bakante. Ang magkakapatid kasing dating natutulog dito, mas piniling magkakatabi na lang na matulog sa kanilang sala. Si Marjorie, hanggat maaari, niiwasan na raw ang kanyang kwarto sa 2nd floor. Lalo't hindi lang daw ang malademonyong nilalang ang nagpaparamdam sa kanya roon, pati na raw ang isang black lady.
nung i-interviewin sa kanyang kwarto, kapansin-pansing takot na takot siya. Nilalambot po ako, nanginginig. Ano yung nararamdaman mo? Nilalamig yung kamay ko na nanginginig. Ngayon nung nagluluha ako, Bakit? parang mabigat kasi. Parang nandito siya. Makwento mo naman. Kaya mo ituloy. Pipilitin ko po. Sa kalagitnaan ng interview kay Marjorie, muli siyang natigilan. Kailan yung una experience mo dito sa Wait lang po. ano? May gusto po kong titigan. Pwede mong, huwag mo siyang titingnan. Pwede mo siyang ituro saan. Ayoko. Wait lang po. Mabigat. Okay. At nung kumalma na siya, ikwinento niya ang nakakapanindig balahibo niyang karanasan habang nagre-review gabi nito lang October 6. After po nun, umiyak ako. Nung lalambot po ako, masakit yung ulo ko. Pero ang ikinababahala ng ina ng tahanan na si Gloria, mula nang halos patayin na raw sila sa sindak ng malademonyong nilalang at ng Black Lady, bumigat at nagkagulo-gulo na raw sila. Nariyang nag-away ang pang-anim na anak ni Gloria na si Mar at ang isa nitong kapatid. Hindi na namin maipaliwanag kung ano talaga yung reason eh. Kaya ang mag-anak nagdesisyong paalisin sina Mar at ang kanyang pamilya. Nag-decide yung ate namin na mas magandang maghiwa-hiwalay na kami. Ang mister naman ni Gloria na si Lot na diagnose noong 2021 ng Alzheimer's disease. Pero sa loob ng 3 taon, kamakailan lang daw ito nagsimulang maging bayolente. Nalilisik yung mata niya. Para kakakong sinasapian ng demonyo. Ano sa'yo, Lot? Ay, kung bitawan mo ako, nasasaktan na ako. Ano sa'yo, Lot? Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Habang ang bunsong anak naman ni Gloria na si Ron, hindi rin daw nakokontrol ang sarili at napagbubuhatan pa ng kamay ang kinakasama nitong si Raika. Pinakita ko naman po sa kanya. Na-follow lang po sa magandang babae sa Facebook. Kapal talaga ng mukha mo, Lela. Sinabi nga akin eh! Wala akong kinakausap, ha? Wala akong ibang kinakausap! Naglalaro lang ako! Ha? Blankong-blanko po yung utak ko. Dinodemonyo tayo dito sa bahay. Ang pilit namang nagbibigkis sa kanila sa kabila ng lahat ang kanilang ate na nasa New Zealand, si Michelle. Ako na lang po yung nagsakripisyo na mag-abroad para guminhawa. Dahil sa kanyang pagpupursige, nabili niya para sa kanyang pamilya ang lupang kinatitirikan ng kanilang kubo noon. Pero paniniwala ng pamilya ang swerteng tinatamasa ni Michelle dahil daw sa isa pang nilalang na tumira rin sa kanilang bahay, isa namang batang itim.
Minsan, nag-uugas ako ng plato. Kinakalabutan ako na. Ngunit ang pinaniniwalaan nilang swerteng dala ng batang itim, tila kinontra raw ng kaguluhang dala sa kanilang pamilya ng di umano, demonyo at black lady. Magbuhat nung nagpakita nga yung maitim na lalaki, nagka-demonyo na yung mga utak nila. Kaya raw nakipag-ugnayan si Michelle sa aming programa. Ang pakiusap nila, mapuntahan sila ng psychic na si Ana de la Cruz. Ito bang bahay na itong pupuntahan? Ang ayos ng bahay hindi maganda para sa akin. Yung taong positive, pag napunta dyan, mag-iibang pakaramdam niya. Hello po, magandang gabi po. Si Ana na unang kinausap ng masinsinan ang mga miyembro ng pamilya na naroon. Ikaw negative ka, tigas ng ulo mo. Ikaw isa ka pa, mayabang ka, wala ka sa lugar. Diba? Si ate iyakin, pero palaban, ikaw maldita, ilulugar mo. Ikaw naman pagiging isang bata mo, ha? O, Nay, tara, pasok tayo sa loob. Sino natutulog dito? Kami po. O, nagkakasundo ba kayo mag-asawa dito? Hindi. Nandito yung aninong malaki, tinitignan ka. Pumatong na sa kanya. Kasi nga, malakas ang negative mo hanggang dito eh. Babae, nandito siya eh. Uy, yoko na. Ito siya oh. Gumaganon siya. Yung babae na to, naglalakad to, iniintay niya muna na hindi siya makita nung aninong itim kasi matapang yung aninong itim. Kasi gusto nung aninong itim, siya yung mag-stay dito. Si Ana nag-ikot mag-isa. So, nandito, may mga aninong itim, mga bata. Gano'n po siya kataas mo sa Yung bata ganyan. Pero ito yung malaki, nandito siya. Nalilisik ang mata niya, katingin lang. Nandito siya sa hagdan. Sasaktan ko daw ba siya? Hindi ko pa ako ikaw sasaktan. Habang sinusubukang kausapin ni Ana ang Bumanoy itim na bata, biglang Ayaw niya mag-ano eh. Pinipilit kong umano sa akin, ayaw. Kagalit daw yung aninong itim. sa kwarto naman ni Marjorie, di umano, nakita ni Ana ang babaeng umiiyak. Hingi lang daw po siya ng dasal. Para bang pinatay siya? Pinatay? 3 lalaki? Hinagis ako. Yun ang sabi niya. Kabi-kabi po. Hindi ko sinasabing totaling aalis siya kung hindi magkakaisa yung pamilya sa loob ng bahay. Yung kasi ang humahatak sa kanya para pumasok uli sa bahay. Minabuti ng pamilya na pabendisyonan ang kanilang bahay. Para makaiwas sa influence ng evil spirits. Unang-una, love one another. Second, kailangan si God ang pinakasentro sa buhay. Sa puso, personal man, o sa inyong pamilya. Third, si God mismo ay inilagay niyo sa sentro ng inyong family circle. Ngayon na bless yung bahay namin, sana magiging okay na yung bahay namin. Wala nang manggagambala sa amin. Lahat tayo pare-parehong may nilalabanang mga demonyo sa ating mga sarili at kahit pa sa loob ng ating mga pamilya. Thank
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.